Number one, dapat totoong random. Eh, ang ginagawa ng COMELEC, hindi naman nila ipinakita yung source code o yung review ng kanilang randomizer ng pagpili ng mga presinto na bibilangin. Sabi nila, sila nga daw ang mamimili ng mga presinto na bibilangin. Number two, dapat sapat yung sample na representative dapat ng buong distrito kung saan mo gagawin yung manual recount. Eh, ang ginagawa nga lang ata nila, 3 presinto lang out of hundreds of precinct. Eh, ilang bang precintual testing? Eh di wala rin consequence at relevance yung result ng random manual testing. Kaya nga sa industriya, kapag nag-IT audit ka, hindi tama yung mga post corrections na katulad nito. Kahit sabihin nila, Harold, may random manual testing, pwede naman natin yan ayusin sa uli, pwede naman natin yan ayusin sa protesta. No, sir! Dapat ginawa mo yan habang ginagawa mo yung mga proseso at doon ka dapat namin hinuhuli. Kapag bagsak ka habang carry out mo yung process, wala talaga dapat confidence doon sa resulta ng iyong computer system. Dahil nga, marami ka nang pwedeng hocus-pocus na gawin sa mga post-corrections na yan, katulad ng random manual testing. Kaya nga sinasabi ko, kung bagsak ang COMELEC doon sa software mismo, 3.5 ang ginamit versus 3.4 galing sa source code review report, at kapag bagsak sila sa transmission, bagsak po ang buong computer systems ng ating election process, bagsak po ang confidence pagdating sa tiwala ng resulta ng ating election. Follow up ko lang, Attorney Harold, no? Ilan ba ang pupwedeng i-manual recount at ilang lugar, sinong mga tao ang naayon po sa batas base sa inyong